Oh my God. Ano yun? Ano yun? Ay, oh. Dito daw nakikita yung white lady pero parang galing siya rito. Oh. Oh my gosh. Ayun yung mga foil. Ay, ito yung mga pinaggamitan. Delikado dito. Oh my God. Oh my God. Oh my gosh. Puno pa nga, oh. Puno. So, nandito siya, guys. Oh my. Hinawakan ako. Oh. Hinawakan ako. Tingnan mo, nagwawala. 10:25 PM nang umalis kami sa bahay. Nag-commute kami papunta sa haunted mansion na matatagpuan dito sa Cavite. Pagdating namin sa location, huminga muna kami ng malalim. Nagpahinga saglit at naghintay ng tamang oras para pasukin ang bahay na balot na misteryo at kababalaghan. Habang naghihintay kami ng tamang oras para pumasok, iniisip ko, ready na ba talaga kami? May dala kaming mga flashlight, camera at konting tapang. Pero sa totoo lang, sa bawat minuto na lumilipas, parang unti-unti ring bumibilis ang tibok ng puso namin. Hanggang sa dumating ang sandali na... anino na nagmumula sa direksyon na ito na dahilan ng aking pagkagulat. Once a thriving bag factory in the early 90s, this towering building was later converted into a grand mansion by its mysterious owner, Christian Castro. With over 30 windows and 2 floors, it stood proud until the day it was sealed shut 20 years ago. It's been empty for 20 years, windows broken, roof falling in, the wind always howling through the halls. Like it's alive, no one goes near it anymore. People say they've seen a woman in a white floating through the upstairs windows. She doesn't speak, just watches. Some say she's a ghost from long ago. Others say she's something worse. Years back, the drug addict used to sneak in to hide. Most didn't came out, the same some never came out at all. The ones who did said they heard voices, cold touches, laughter in the dark. Now, the doors are open again. If I walk in, she'll be waiting for me. Kaya samahan niyo ako ngayong gabi para alamin kung ito'y may katotohanan o sadyang haka-haka lamang. Ouch! Sa aking pagpasok sa bahay na ito ang aking nadatnan. Sira-sirang mga kisame, mga basurang nakatambak, at halatang pinaglumaan na napakahabang panahon. As you can see guys, nakapasok na kami sa butas na yon. So medyo struggle lang kasi sumabit ako sa yero. And feeling ko may sugat. Tas itong makikita nyo, puro basura. Yan, mga sirang kisame. And then, mga papasok doon sa loob, mga pintuan. So, ito yung welcome door nila or yung front door. So, may mga welcome ano pa kung tawagin. Tapos ito yung pinaka-terrace nila or veranda. Mainit dito guys. As in, walang pumapasok na hangin. Kasi tingnan nyo, sira-sira na yung kisame. Parang may naglakad doon, daddy.
pagpasok ng gate, bubong na agad. Papasukan natin yung, ito yung veranda nila. Yan. Actually, 3 veranda ng bahay na to, guys. Ano siya? Malaki rin siya. Meron daw tong 6 na kwarto. Oh my God. Ano yun? Ano yun? Dalawa lang ba tayo rito? Dalawa na kayo. May nakita ako nakasilip sa camera, pero dito hindi ko makita. May sasabi sa'yo eh. Ano yun? Matangkad eh. So, anyways, sunod natin pasukin tong unang kwarto. Maliit lang naman siya. So far, ang dami niyang bintana. Sa isang kwarto, 4 na bintana agad. Ito, meron siyang drawer and walang laman. So parang kinuha na ng mga taong pumapasok dito. So, sunod natin pasukin, guys. Ito, siguro pinakasala nila to noon. Kasi, pag sinilip nyo dito sa may labas, makikita nyo, veranda ulit. Pinaka-balcony. Ayan. So, mainit dito. Ang impression ko dito, ano siya, mainit. Walang hangin. Kaya kapag may napansin kayong humangin or something, buhok ko or mga bagay dito, may marinig kayong hangin, sit-sit. Kasi wala rin naman akong naririnig na ibang tao. Gawa nung sobrang kulob siya. Kumbaga parang saklob talaga yung buong bahay. Walang lalabasan ng ingay, ng hangin. Siguro talaga tong bahay na to para sa air condition noon. Tapos guys, parang may mark dito na parang meron dito matangkad na madre. Parang dito ko siya na-sense. Parang matangkad siya madre na mahaba ang muka. Ayan. So, ito, bintana ulit. Proceed tayo dito, guys. Ito yung pinaka-kusina nila. Ayan. This microphone has noise cancellation, so imposible na sa labas manggagaling ang sitsit na iyon at hindi magmumula na malapit sa akin. Ito, mga drawer, lababo, okay pa. Ito, CR. Basag na yung pinaka. And then, parang may sinunog dito. Ayan. Tapos guys, parang ito, maliit siya. Hindi ko alam kung maid's room or pantry. Pero I think pantry to. Lagay namang grocery. Oh, kasi may drawer siyang ganito. Kasi kung kwarto siya, hindi kakasya yung kama. Maliit lang siya. So, as you can see guys, pawis na pawis ako. Mainit kasi. Oh, grabe. Sobrang pawis ko. Ito yung first floor niya. And then, pala guys, meron silang CR sa likod. Which is, parang, ito, meron silang dirty kitchen. Tapos, puro basura. Meron ditong daanan. Tapos, parang yung mga pader dito, parang mga pinagsunugan, pero, ano kaya to? Parang mancha ng, ano kaya sinunog dito? Ito yung mga bintana niya guys na walang sense. As you can see, ayan, may bintana siya pero may hollow blocks din dun banda. So parang wala rin siyang kwenta.
Ito, mahirap guys maglakad kasi maraming bubog. Dapat pala talaga rito makapalang sapatos or tsinelas, sandals mo. And then, sabi nila guys, 20 years. Oh my gosh. May nakita kong paa. Anyways, ito, CR, shower room. Ito, toilet. Ito, toilet ulit. And then, shower room. Dati daw kasi guys, parang factory daw ata ng ano to, tsinelas. Hindi ko ata, chinelas, sapatos, di ko sure. Yun. So, kaya siguro siya may mga ganito para sa mga employee or customer. Kasi tayo dito. So, ito, nagbabagsakan na yung mga yero niya. Ito na. Sobrang luma na kasi 20 years na tong bahay. Tapos, tingnan nyo yung pinaka semento niya, tinutubuan na ng halaman. Yung mga bubog nung salamin, basag-basag na rin. So, proceed tayo dito, guys. Bubog. Sobrang daming bubog. Ang nakakatakot dito, guys, is yung ano, yung sabi-sabi dito na ginagawa daw tong session, ano, parang hideout ng mga addict. Dito sila nag-session ng Kemechuchu. Alam nyo na yun. Ayan, bumagsak ni Yero. Dito siya galing. May pinto nga dun. May pinto siya dun, pero baka, ayun na ano na rin, may semento na. May akin na rin. Oo, Sige. sa sobrang tagal na bagong tayo na tong katabi. Bahay na to. Hindi ko napansin yun. Unang punta ko dito. Eto, dito tayo daan. Alam nyo, pangarap ko tong gantong bahay na may balkonahe. Pero, walang malinaw na dahilan bakit iniwan ng mga nakatira dito yung bahay na to. So guys, eto second floor. Hagdan. Ito parang ano to eh. Chimney. Oo, parang balak ata chimney to noon. O kasi walang sense, di ba? Pero parang hindi natuloy. Pero tingnan mo yung bato niya. Kasi parang nga siya pang chimney. Ang ganda ng bato. Tiles yan? Tiles? Ito oh, tiles. Okay tayo. Ito, hindi ko na siya masyado ipapakita kasi stock room lang naman yan sa ilalim ng hagdan. Wait lang. Tatanggal akong salamin. Okay. Sumakit mata ko. Hindi ko alam bakit sumakit mata ko. Pawis ako. Ay, ang laki niya. Ito yung second floor. Ay, oh. Dito daw nakikita yung white lady pero parang galing siya rito. Oh. Ay, ito nga. Dito nga, iba rin feeling dito. Seems ano siya? Open area. Grabe. Ang init. Pero may mararamdaman ka parang hamog. Grabe. May presence. Ito. Another veranda or terrace. So, 'di ba? Puro siya window, guys. Puro siya bintana. Pero mainit siya, walang pumapasok na hangin. Oh, pero maganda pa. Tapos ito buhay pa par exit nila. Ayun, ang par exit. Tingnan mo yung bahay na to, hindi ka makikita sa loob. Ay no, makakakag talaga tong bato. Na parang kahit anong gawin mo rito sa terrace, hindi ka makikita ng mga tao. Tama. For safety talaga. So guys, ito parang another din nila, sala. Library ganun. Another rin nila to, parang guest room or something. Tapos mga usong nung 90s pa. May mga ganyan din kami noon pero wala na, bago na ngayon. Pagpasok mo dito sa kwarto, another siya, bintana, 3 ulit.
And then, pagpasok mo dito, parang master bedroom to. Ayun, oo. Mga usong bathtub noon, ganyan, gawa sa tiles. Parang may bulok na pusa. Bakit? Kawawa naman. Ito, bintana ulit, dalawa. Ito, mama. Bintana ulit, tapos drawer ulit nila. Puro drawer. Parang ayaman naman sa gamit nito mga to. Tapos pag sinilip mo, puro patay na hayop, guys. Oh, Meron din dyan. meron din. Balahibo. Patay na pusa rin. Ba't ganun? Ayun, oh. Maganda yung patay na pusa rin. Oh my gosh. Nawala yung Bible dito. Patay na pusa, pero hindi natin bubuksan yan kasi. Ito po, patay na pusa. Oh my God, ano to? Patay na pusa din. Oo, patay na pusa, no? Bakit dito niligaw yung mga kuting? Ano? Kasi hindi alam palabas. Kawawa naman. Dami. Kala ko isa lang yan, kaya ito sobrang baho dito. Kawawa naman. Sariwa pa yan nung nagpunta kayo dito. Bago ba ko ba yan? Ang init. Tapos guys, ayan, para mga lagay ng bookshelf. Parang bookshelf siya. Oh, another kwarto. Ito na yun. Ito daw yung session ng hideout ng mga... Ay, mga foil. Oh my gosh. Ayun yung mga foil. Ayun. Ay, ito yung mga pinaggamitan. Delikado dito. Oh, halatang may mga nag-i-stay kasi upuan. May mga yosi. May lighter, may Grabe. Good luck. Oh my gosh. May sumalubong na malakas na hangin sa amin, guys. May sumalubong sa akin. Ito. CR ulit. CR ulit. Oh. And then, ito, another room. Another drawer. Grabe yung init. Ito yung pinakalas na room dito. Ito, pinakalas na room. O, diba ang daming kwarto? Tapos, drawer ulit. Pero dito malamig na. Ayan, kasi bukas yung mga bintana. And then, May mga patay na hayop din dito. kawawa naman. Tingnan nyo. May mga pa naiwan. Pag tinignan mo dito, bubong na yan. Yan, mga nahulog na sanga. Mga patay na ibon. Puro patay na hayop dito, guys. Grabe. Sobrang luma na itong bahay Ay, na. nalaman ko. Ay, dito mahangin. Saan pa? Hindi yan, tapos na. So guys, naikot na natin yung buong bahay. Naikot na natin yung first floor, yung second floor, yung mga CR sa labas, yung mga cubicle. So, ang kwento kasi nila dito, meron daw dito sa may veranda na yan, may nagpaparamdam daw dyan na white lady. And then, yun, bukod sa hideout ng mga addict, mga drug user, dati din daw tong factory ng tsinelas or sapatos, hindi ko alam kung ano. So, naikot na namin yung buong bahay. Ang first experience ko naman dito and first impression ko naman, okay naman. Hindi naman siya sobrang nakakatakot. Pero, totoo, meron akong nakitang matangkad na mahaba ang muka. Parang madre ng mga ibang bansa, parang Spanish na madre or Italian na madre, ganon. Tapos, nakasilip siya sa bintana kanina. And, pag akyat namin dito, may naglakad. Papunta dito,
papunta dun sa veranda. Parang sinalubong kami, parang sinabi niya, dito, explore nyo dito, ganyan. Pero bantay sila ng lugar na to, hindi naman sila ano. Oh, okay pa nga eh. Oh, maayos pa. Hindi natin alam at walang malinaw na dahilan kung bakit iniwan na ng may-ari ng bahay na ito at ano naging issue sa loob ng 20 years. 2005 daw to, may huling tinirahan tapos iniwan na ng mga nakatira dito. And yun, hindi na muli nagpakita yung may-ari at hindi na rin alam kung nasaang bansa na or lugar. Hindi na rin nila inalam kung saan, kung ano na mangyayari dito sa bahay nila noon. So guys, magpa-paranormal activity kami. Magbabaka sakali kami, baka may gusto makipag-communicate sa amin, or may gustong kumausap sa amin, may humingi ng justice, may gustong tumawid, na gustong makatawid. May mga ligaw na kaluluwa na gustong makatawid. So, magpa-paranormal kami, paranormal investigation. Pipili lang kami ng lugar guys kung saan kami pwedeng pumwesto. Yung maayos, yung walang hangin, kung saan mabigat ang pakiramdam ko. Yun, sige. At dito, sisimulan na namin ang aming paranormal investigation para alamin ang katotohanan sa likod ng kwento. Anong pangalan mo? Ilan kayo dito? Ilan kayo dito? Hello? Hello, Den. Hello, Den. Ilan kayo dito? Etong kandila nagsisilbing liwanag para makipag-communicate kayo sa akin at makausap kung anong dahilan, bakit nandito pa kayo, at kung gusto nyo tumawid, bibigyan namin kayo ng isang panalangin para makatawid kayo. Sige po, makipag-communicate po kayo. Ilan po kayo nandito? Opo, ikaw po. Ilan po kayo nandito? Ilan po? Alright po, yes. Meron po akong nakita kanina na matangkad po na madre. Ano pong pangalan niyo? What's your name po? What's your name? Yes, what's your name? What's your name? Bell? Ilang taon na po kayo, Bell? How old are you, Bell? 30? Bakit po kayo nag-i-stay dito, Bell? Ilan po kayo nag-i-stay dito? Hello po. Oh my God. Oh my God. Oh my gosh. Sino po yun? Shane? Oh my gosh. Siya yung nagpa-ilaw. Siya yung nagpapatay sindi ng ilaw namin? Sige po, bibigyan po namin kayo ng prayer para po makatawid kayo. Para po sa mga spirit na hindi matahimik at para sa mga hindi po makatawid na may humahawak po sa inyo, magbibigay po kami ng prayer para po makatawid na po kayo. May nakita ako. Susubukan ko po yung nagre-response po yung EMF, oh. Oh my gosh. Oh,
Guys. Oh. Oh, guys, oh. Kung saan po nailaw yung dun siya malakas, kung saan nagpatay sindi yung ilaw. So, nandito siya sa may side ko. Guys, oh, napupuno siya. Testing natin kasi dahil baka hindi maniwala yung mga tao, di ba? Oh, ayun, oh. Di ba tapos eh? Ayun guys, stable ako. Oh, medyo pumipitik siya. Pipipig lang siya dito. Pero pagdating dito sa may ilaw, kung saan nagpapatay sindi, Puno pa nga, oh. puno. So, nandito siya, guys. Nandito siya. Daddy, bibigyan natin siya ng prayer para makatawid na siya. Oh my! Hinawakan ako. Hinawakan. Oh, tingnan mo, nagwawala. Hinawakan na ako. Hinawakan ako. Nakahawak siya sa balikat ko. Testing ko ulit. Minsan kasi hindi tagaw. Yung ibig so, kung sira yung EMF ko, dapat, ano yan eh? Nandito siya. Ito. Hawak. Nakahawak siya sa akin. Ayun. Nakahawak siya sa akin, guys. Nangingi siya ng tulong. Nangingi siya ng tulong. Trap siya. Trap. May humahawak sa kanya. Katulad sa oh my gosh. May hangin sa tenga ko. Andito siya. Oh, dito siya mismo. Nandito siya mismo. Oh, nakuha ko yung patunay. Hindi lang dahil sa reaction ko na may nakita ako, may naaninag ako. Pati yung ilaw kanina yun doon. Oo. Sige, bibigyan kita ng prayer. Sabi mo kanina, ikaw si Shane, di ba? Di ba? Sabi mo ikaw si Shane. Si Belle. Sino ka? Si Belle o si Shane? Sagot. Away, di ba? Oo nga, may tumatawa. Oh my gosh. Sige, bigyan natin sila ng prayer. Sige, sige. I-ano na natin, nagwawala yung EMF guys, oh. Sige. Sa balikat ko. Bibigyan ng prayer. Namin ipatins for pigs. Para sa lahat ng mga kaluluwa na nanatili dito na gusto ng makatawid, pero wala kayong pagkakataon, pwede nyo gamitin yung ilaw na to bilang guide na magsilbing liwanag para mahanap nyo yung daan sa kapayapaan o sa habang buhay. Kung meron lang pumipigil sa inyo, I rebuke you in Jesus' name. In Jesus' name. I rebuke you, wala kayong karapatan. I hold lahat ng spirit, lahat ng soul na gusto ng manahimik sa kabilang buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I declare this place is yours, my Lord. This place is yours, my Yes. Lord. And Lord, alam kong sobrang makapangyarihan mo kaya lahat ng mga Amen. bad spirit, demonic spirit na nandito sa lugar na to, I rebuke it in Jesus' name. In Jesus' name. Lahat ng mga kaluluwa na gusto nang tumawid at mga spirito is gamitin niyo tong ilaw ng kandila na to. In Jesus' name. In Jesus' name. I give you freedom in the authority of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' I give you name. freedom. Tumawid na kayo sa liwanag at sa kabilang buhay. Huwag kayong magpapigil sa kung anumang mga demonyo na sa paligid nyo. In Jesus' name, in Jesus' name, In in Jesus' Jesus' name, in Jesus' name, I declare this place Is yours, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Naway makamtan ng kanilang kaluluwa ang tunay na kapahingahan sa piling ng may kapal at mamahinga sa walang hanggan ng kapayapaan, malayo sa sakit, lungkot at lahat ng paghihirap sa mundong ito. Mananatili silang buhay sa ating mga alaala at sa pagmamahal na iniwan nila sa bawat isa. At muli, ito si Scarlett at samahan niyo pa ako sa mga susunod ko pang adventures at exploration kasabay na ating mga paranormal activity sa mga susunod na video. Please subscribe me, comment and like, and thank you for watching.